beloved Boss Mike Cervera. Makipag-usap ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC sa gitna ng gumugulong nitong investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla. Sa panayam ng news agency na Reuters, sinabi ni Remulla na gagawin ang dialogo sa lalong madaling panahon. Naku, sa lalong madaling panahon pa. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Ito kasi yan mga kababayan. Nauna na dyan, mga kababayan, yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wag na tayong wag na nating pagtuunan niyang impeachment. Alam niyo, si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ko nga sa inyo, yung kanyang sinasabi, minsan hindi yun ang gusto eh. Di ba? Maraming ganun eh. Tignan ninyo, lahat ng sinasabi niya tungkol dyan sa mga kaso-kaso, tungkol sa ICC, iba nangyayari eh. Di ba? Iba nangyayari. Oh, ngayon eto na. Sa palagay ninyo, usap lang yan, kwentuhan lang, ganon? Ang pagpunta ni Remulla sa ICC, ay, hello, kamusta? Ano na? Bye-bye, ganon. Nakipagchismisan lang. Hindi naman ganon yun. Walang yan, mga kababayan. Hindi yan pupunta ng ganon-ganon na lang. Malamang merong pag-uusapan na malupit yan. Oo. Di ba? Ako. Siyempre naman, walang ya itong mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw talagang tantanan, hanggang sa nga, di ba? Pati yung pondo, ginawan pa rin ng fake news. Ngayon, mga kababayan, dito siguro matatauhan ng mga Duterte. Dahil nga dito, pasimple, makikipagkamustahan lang, makikipagkismisan lang. Ano kaya iti-chismis, mga kababayan? Ano kaya iti-chismis? Sasabihin, pwede bang si Digong hulihin nyo na't makikipag-isa na kami? Total naman may mga ilan dyan ayaw talaga tumigil sa paninira sa gobyerno Diba? Oo, sabi ni Edbon, no? Oo, 308 pa lang daw yung nagla-like. Baka naman, mag-like na kayo. Baka naman yung higit sa 700 plus mga nag-aabang na naman ng makapag-report lang. Ngayon, mga kababayan, ito na yung pinakahihintay ng marami na ang ICC, mga kababayan, ay makipagtulungan na tong gobyerno na to nang matapos na lahat yung problema. Siguro, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mukhang tama yung mga vlogger. Oo, tama yung mga vlogger sa sinasabi nila na dapat makiisa na tayo sa ICC. Dahil ayaw talaga tayo tantanan na itong mga ito yun, nangyari. Walastik. Sige, tuloy. Ano yan? Pasok. Remulla. Sa panayam ng news agency na Reuters, sinabi ni Remulla na gagawin ang dialogo sa lalong madaling panahon. Di ba kayo nagtataka sa lalong madaling panahon? Gagawin ang pakikipag-usap, pakikipag-dialogo sa ICC ng ating gobyerno sa lalong madaling panahon. Ay bakit kanyo, mga kababayan? Hindi ba't ulit-ulit kong sinasabi sa inyo na itong mga Duterte, hindi ito titigil hanggat hindi nila nahahadlangan ang eleksyon, kasi nga ang eleksyon, pag natapos yan, tapos na rin ang lahat ng mga Duterte. Di po ba? Ganyan ang mangyayari. Kaya, binibilisan na ni Remulla. Naku, sana meron pang oras, nang sa ganun matapos na ang problema ng bayan. Totoo naman, mga kababayan. Wala namang ibang problema ang bayang ito kung hindi itong mga Duterte lang at mga ilang kaalyado. Di po ba? Isang maayos na paraan at para sa diwa ng pagkakaisa. Nako, isang maayos na paraan at sa diwa ng pagkakaisa. So, narinig nyo yun? Diwa ng pagkakaisa, mga kababayan. Patay tayo dyan, Evangeline Camilosio. Patay tayo dito. Kita nyo yun? Diwa daw ng pagkakaisa. So makikiisa na nga tayo. Ito ba'y sinyalis na tayo babalik na uli
sa pagiging membro ng ICC. Sana naman oo, wag nyo nang tigilan. Pasok. Hindi naman daw ipinagbabawal ng batas ang pakikipagtulungan sa isang international tribunal. Nako, yan na nga ba? Hindi daw pinagbabawal ng batas ang pakikipagtulungan. Minsan mga kababayan, Brian Guangco, no? Thank you. Ha? Oh. Minsan kasi kailangan nating unawain bawat sinasabi. 'Di ba? O tulad niyan, hindi naman daw bawal sa ating batas. Ang alin, pakikipagtulungan. Narinig niyo 'yon? Pakikipagtulungan. Thank you naman, Evangeline. Oh. Gito lang, ulitin natin para marinig ninyo. Oh. Iwan ang pagkakaisa. Hindi naman daw ipinagbabawal ng batas ang pakikipagtulungan sa isang international tribunal. Naku, yan na nga ba sinasabi ko. Hindi daw masama. So makikipagtulungan na nga ang Pilipinas, mga kababayan. Ha? Makikipagtulungan na yan. Parang inutay-utay lang eh. Nauna na dyan, nauna sino? Si Matubato, nandun na. Nandun na rin sila Kanyas. O, kita nyo, mga kababayan? Yung laban ni Pangulong Bongbong Marcos, tahimik lang. Oo, ako naniniwala. Dito, sa laban na to, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos gumagapang. Gumagapang, mga kababayan, ng dahan-dahan. Tapos, bigla na lang, mananakmal. Galing, Pero yung kalaban niya kasi maingay. Malayo pa lang, alam mo na. Di ba? Naparating ang kalaban. Hindi mananalo sa tahimik yon, mga kababayan. Hindi nyo ba napansin? Ang mga Duterte ang iingay. Malayo pa lang, mga kababayan. Di ba? Lasigi. Bunganga rito, bunganga. Paano ngayon to? Di ba? Kita nyo, puro fake news yung mga dala nila. Sabi nila nun, wala na. Wala na yan, si Bongbong Marcos. Ay bakit? Si Digong, imbitado. Saan? Sa inaugurasyon ni Trump. Putik na yan, nag-aantay tayo. Nag-aantay tayo na may makita tayong Duterte. Kahit sinong Duterte na lang. Sa inaugurasyon ni Trump, wala naman tayong nakita. Yan pinakalat ng lahat. Silang lahat. Hala, sige, kuda ng kuda. Ay, nako, hindi kayo imbitado. Si Digong at si Sara ang imbitado, yari ka na. Ganun. So, eto na, mga kababayan. Tama ka, exciting part na to. Eto na mismo. Ang DOJ na mismo, ang nagsabi na talagang sila ay makikipag-cooperate, makikipag-ugnayan na sa ICC. Ayos, Diba? Tuloy. Pero may mga area anyang maaring pagtulungan ng Pilipinas at ICC. Nang tanungin sa posibilidad na pagsapi muli ng bansa sa ICC, Nako, syempre, sasagot yan. Mahabang proseso yan. Depende yan. Putik na yan. Ganun talaga, di ba? Mga sagutan ng mga politiko. Walang direktang mga sinasagot. Oo. Di ba? Ganun yan eh. sabi ni Remulla, ibang issue pa raw ito. Sa ngayon, sinisimula na raw ang Narinig nyo? Ulitin ko Ibang issue pa ngayon, sa ngayon. Ibang issue pa raw yung nung pagtanong sa kanya na ito ba nangangahulugan na, Leonora Bro, na tayo Miss Au. Sa inyo pong lahat, shoutout nga pala. At for truth. Thank you naman sa mga bagong dating, sinisipon ako. Pakinggan uli natin. Ito na. sapi muli ng bansa sa ICC, sabi ni Remulla, may maaring pagtulungan ng Pilipinas at ICC. Nang tanungin sa posibilidad na pagsapi muli ng bansa sa ICC, ano sagot? Nang matanong, sabi ni Remulla, ibang issue pa raw ito. Sa ngayon, ibang issue pa to. Sa ngayon. Alam nyo, kailangan unawain natin yung bawat mga litanya Ibang issue pa to. Sa ngayon. Malay nyo pagkatapos ng pag-uusap, membro na tayo nun. Di ba? Malay natin. Yung pag-uusap pala bilang membro na natin. Di ba?
kaya pala pupunta na roon si Remulla para maging membro na pala tayo. Patay ka diha, Digong. Hoy, Digong, nasaan ka na? Nagtatago ka pa rin, ano? Nagtago si Digong matapos mabutata yung kanyang fake news. Eto na. Isimula na raw ang pagtukoy sa limitasyon ng pagiging isang non-member ng ICC. Pati na rin ang saklaw sa mga krimeng naganap bago ang pagkalas ng Pilipinas noong Administrasyong Duterte. Nako, naintindihan niyo yun? Tatalakayin din, mga kababayan, yung mga nangyari na krimen. Matapos, bago tayo kumalas sa ICC. Malupit ito. Hindi na ganyan ang tema noon, ha? Ang tema noon, hindi kami makikipagpulungan sa ICC. Diba? Maayos naman at gumagana ang ating hustisya sa bansa. Yan yung mga salitaan ni Pangulong Bongbong noon, eh. Ngayon? Iba na, malayo na. Ang layo-layo na ng mga litanyang maririnig ninyo. Kaya eto, mga kababayan, si Digong, naku, nagdidelikado na to. Tuloy. Maaari rin daw makatulong ang ICC sa pagpapabilis ng sariling investigasyon ng Pilipinas sa war on drugs. Nakapatay ka! Maaari daw, na mapabilis ang pag-iimbestiga sa war on drugs, mga kababayan. Akala ko ba'y hindi tayo makikipagtulungan? Bakit ngayon, mga kababayan, parang yung tema noon, malayo na ngayon. Ang tema ngayon, parang makikipagkaibigan tayo. Hindi lang makikipagkaibigan. Makikipag-best friend na tayo sa ICC. Kung nung panahon ni Digong, iniwan natin yung mga yon. Ngayon, mga kababayan, tayo'y pupunta ron at yayakapin sila ng husto. Putik na yan, malupit. Malupit to, Malamang nanginginig na yung mga itlog nun. Diba? Kasi mga kababayan, umaasa sila na hindi na mangyayari kailanman na tayo makikipag-ugnayan sa ICC na nag-iimbestiga sa mga EJK at patayan sa Davao noong panahon ni Digong. Ano na, mga mahal na mahal naming DDS? Tara na. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Diba? Kasi mga kababayan, alam naman natin, kita nyo naman, no? Si Kibuloy, nasan na? Nandun dun. Oo. Naghahangad na ma-house arrest siya. Hanggang ngayon, nasa ospital pa rin. Tuloy. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito. Nagtatago nga, paano nyo makakuha? Ang totoo, Boss Mike, pinatawag na si Remulla ng ICC para patotohanan yung testimonya nila Skanya. Oo! Ganun na nga. Wala daw yung ICC, sabi ni Batu. Sabi rin ni Digong yan, eh. Ano? Hinahanap ka, Digong. Kailangan ng iyong opinyon. Huwag kang magtago, huwag ka na mahiya. Bokya ka na. Sa iyong fake news. Nakuna ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito. Pero nauna niyang sinabi sa pagdinig sa Kamara na dapat bilisan ng ICC ang kanilang investigasyon. Yan naman pala. Our beloved Boss Mike, Boss